Saan nanggagaling yung away niyo ni Doc Ron Samaniego? You want an honest answer, Mama Waj? Yung kanyang mugshot peke. And I was just like, sa interview na napanood ko, okay. So Ganun hindi ka. siya peke? I don't Yung believe. mugshot. I don't believe na peke yun. Sa Maniego, I don't believe. Actually, grabe nga yung mga bashing sa akin dahil nga in-interview ko si Doc Samaniego at pinaratangan pa ako na tumanggap ng pera. Ayun ang masasabi ko kay Alvin Aragon, nagpapaka-Biblia ka, pero hindi ka nagpapakatao. Nagko-call out ka ng mga mali. So Mali. tama yung ginagawa mo. Wala kasi- Kaya ka nagko-call out? Yes, I dare you. Ano ang kaugnayan ni Winner kay Doc Ron? Nagka-crash out siya, galit na galit siya, naguhurumintado siya. Kung bakit daw galit na galit ako kay Dr. Ronaldin Samaniega. Hindi kayo nakapi dito! Talaga bang naniniwala kayo na hindi siya yan? Di, Mama Og, naiirita na po ko eh. Sandali. Sandali, papakilala na muna kita. Okay ha? po, sige po, Mamaya okay. ka na sumabog. Okay po, okay. Ang kasama po natin ngayon ay pagkatapos niyang mapanood ang ating panayam kay Doc Ron Samaniego. Aba, nag-PM sa akin, Papa-interview ako, Mama Ogs. Magsasalita ako. Ay, na nga, nagsasalita na nga. Sandali lang ha, Okay po, papakilala mo na kita. maghihintay. Ang tinaguriang call-out king sa SOCMED o sa social media, walang iba kundi si Gino Monreal Hinolan. Hello guys, hello Mama Ogs. I'm happy to be here. Tinan mo, nakangiti ka na. Yes, Na-high blood naman. ka. Because hindi naman. Oh. Excited lang akong magpakilala. So, feeling ko marami tayong mapag-uusapan today. Oo. Siyempre, gusto mo nang malaman ng ating audience, sino ba si Gino Monreal Hinolan? Bakit siya gines ni OG? Okay. So, Mama Ogs, kasi sa social media, may ano talaga tayo eh. Mahilig tayo mag-call out ng mga maling gawain. Iba yung mag-call out sa makisawsaw. Oo. It doesn't matter anymore kung tawagin nila makisawsaw or what. Because everything for me is political. So, if makisawsaw ako sa isang makabulang bagay, why not, diba? I mean, sa mga nangyayari sa Pilipinas, no? So, my followers call me like the call-out king. Because I really call out people na gumagawa ng mga mali. Lalo na sa gobyerno or sa social media. Lalo na if yung influencer may ginawang hindi maganda, I think, or hindi kaaya-aya that will influence kids or people, lalo na kung mali yung gawain. Ayun yung ginagawa ko. But I'm a makeup artist, no? May mga sideline din tayo sa mga beauty clinics, aesthetic clinics. And ano pa ba? Nag-affiliate sa TikTok. And call-out king ng social media. Napansin ko sa iyo kasi sa mga videos mo, sobra kang mistiso. Dito ho ngayon, nakikita ko siya ngayon, moreno siya. Yeah, moreno ako ngayon, guys, kasi summer, Mama Og. Okay. So, kailangan kong magpaano muna, medyo ibahin muna natin ang Magpatan. skin. Yes, embrace ko muna yung ating Filipino color. So, nagpatan talaga ako, guys. Nagbilad ako. So, nag-rooftop tanning ako. Sa mga nagpa-follow sa akin, nakikita nila yun na nagbibilad ako sa araw talagang. Kasi parang baka feeling nila yun. Ay, iba sa Filtered masyado. Iba sa naman. social media. Oo. Alam mo mga tao. No? Hindi, pero I'm very open. Actually, marami nagkagusto na nagmoreno ako ngayon. Parang, bagay pala sa'yo. So, na-debunk ko na yung sinasabi ng mga tao, naku, gwapo lang yan, may itsura lang yan kasi maputi. Kasi nagpapaputi ako, mahilig ako magpaputi before. But then now, I'm learning to embrace yung pagka-moreno ng balat ko. So, na-enjoy ko talaga yung summer ngayon. Oo. So, may pamangkin ka na ba? Pamangkin? Wala akong pamangkin. Wala kang pamangkin. Hindi ka pa matatawag ng tiyo. Moreno sino lang. Siya? Moreno lang. Gino Moreno. Kasi Mama Ogs, yung moreno, hindi siya inuugali. Dapat kulay lang siya ng balat. Kulay lang. Kulay lang siya ng balat. Huwag natin siyang ugaliin. So, I don't know him. Alam mo na, I don't know him. So. Oo. In fairness, mabango naman si Gino, no? Hindi ka amoy igit. Guys. Ako hindi ka amoy igit, to. Ayoko. Basta ang alam ko lang, Mama Ogs, igit sa lahat, dapat mabango ka. At igit kanino man. Igit kanino man, kilala dapat... mo ang sarili mo. Yes, kilala mo ang sarili mo at igit pa man dyan, dapat huwag ka papa-apekto sa kanila. Kasi kilala mo yung sarili mo. Igit sa lahat. Igit sa lahat. Huwag mo sila papantayan. Igitan mo sila.
May natutunan ka sa akin. Oo. Kaya ka nagko-call out. Nagko-call out. Oo Yes. nga. Kasi Nagko-call out ka ng mga mali. So, Mali. tama yung ginagawa mo. Wala kasi- Kaya ka nagko-call out. ang followers ko organic. I don't need to buy. I mean, alam naman natin yung may mga bumibili ng followers. People followed me for being transparent, for being madaldal sa social media with sense. Kasi wala naman nagsasabi na BO-BO tayo, no? Oo. Salamat Or naman. Nakikita 80-80. nila yung sense ng kadaldalan ko. And alam ng mga followers ko, nag-gain ko sila kasi totoo ako. Never in the history I shared fake news. Galit ako dyan. Because may social media, lagi ko pong pinagtatanggol, no? Tatlo yan. Mga kababaihan, to all the ladies, to all the women. Alam niyo po yan, mahal na mahal ko kayo. Because I love my mom, doon ko nakuha yan. Pangalawa, minors, kids. Kaya galit na galit ako sa mga tumitirada ng minor de edad. Galit na galit ako. Pagka may mga nakikita akong issue na nananakit ng bata, pumapatol sa minor, talagang pinopost ko yan. Why would I be afraid? Dapat kayong matakot sa ginagawa niyo. Pangatlo, to my community, LGBT community. So, alam ng community ko na lagi ako lumalaban sa Tama. kanila, sa tama lang. Kaya nga, I always also post about HIV awareness kasi I want to break the stigma. I always post yung magpa-check kayo ng sarili nyo so you would know if you have STD kasi nagagamot naman yan. And yung HIV, you don't have to worry kasi ngayon meron ng ARV na makakapagpatulog ng virus sa katawan nyo so you will live like a normal person. So ayan yung mga advocacy ng aking social media page. Never in the history na gumawa ako ng kabalbalan at nakikilala ko na, si G, na-cancel ako, na kinancel ako ng tao kasi may ginawa ako hindi maganda. No, never. So, ano sabi ng parents mo dahil masyado kang vocal sa mga saloobin mo sa mga issue? Hindi ba sila natatakot for you? You want an honest answer, Mama Oj? Clapper ko sila. Oh. They support me. I mean, never ko pa naringgan na, hoy, wag kang magaganyan-ganyan sa social media, no. Because my parents, pinalaki nila ako, hindi ka magsisinungaling, sa tama ka lang. So, nakikita nila na yung ginagawa ko, nagre-reflect kung sa paano nila ako pinalaki. Tama. Maaring makita nila ako sa social media, ay parang kanal. Kasi pinapantayan mo yung kalaban. There's no other way. Sabi nila, radical dapat, radical. Hindi, anong radical? Hindi nga radical magmahal yung kalaban mo. So, pantayin mo lang, i-level mo so they would taste their own medicine. Alam nila kung paano maging sila. Pantayan mo sila. Sabi nga tapatan or kung kaya pa igitan. Or higitan yung kanilang ugali para alam nila kung ano kayang pakiramdam ng masama yung ugali. Pantayan mo sila para matahimik. Deadma ako sa mga paratang nila. In short, proud sa yung parents mo. Proud naman sila. Proud. Ever since naman, proud. Kasi alam naman nila na nung nag-aaral pa lang ako, I bring pride sa bahay. Kumbaga nung nag-aaral ako, talagang focus din ako sa pag-aaral. Ngayon, ginagawa ko lang din yung mga natutunan ko sa buhay. Kumbaga, Mama Oj, yung mga pinapayo ko sa social media, yung mga kino-call out ko, mga bagay na hindi ko yan gagawin kasi I believe that you won't understand a behavior because you won't do it. So, yung mga kino-call out ko sa cheating, alam mo yun, yung kino-call out ko sa pagnanakaw, sa pag-fake news, pagsisinungaling, kino-call out yan because hindi ko yan gagawin. Dapat, basic human behavior, you won't do that. Diba? And gusto kong makita ng mga followers ko na talagang doon lang tayo sa tama. Kasi may mga bata akong followers na ang tawag na po sa akin, Dad Gino, thank you kasi nakaka-inspire ka. Kasi isipin mo itong mga bata na pag gumawa ako ng diba? Kaya nga ngayon, kung tutuusin pag lumalabas ako, pag pumaparty, hindi ko na pinopost yan. Kasi nga, iniisip ko na rin na may makakanood. Wala namang masamang uminom, no? Wala masama occasionally. There's nothing wrong with partying. But the thing is now, I'm trying to be more responsible sa paraang makakaya ko. Kasi nga po, meron na po akong mga minor de edad na followers. Di mo naman mapipigilan na i-follow ka kung natutuwa rin naman sila at nai-inspire mo, nakikita nila pinaglalaban mo yung tama. So, ang ginagawa ko nila sa part ko is I'm trying to be responsible on my own para hindi ako makasira ng, alam mo yun, ng utak ng nanonood sa akin or ng followers ko. Saan ang gagaling yung away niyo ni Doc Ron Samaniego? Actually, sabi niya dito sa interview, hindi niya daw ako pinapansin, Mama O. Pero ang totoo, siya ang unang pumansin sa akin kasi hindi ko naman siya kilala There's this issue na about kay Aura, yung binabash si Aura kasi ever since sabi ko nga sa'yo, I'm pro-community, no? So pinagtatanggol ko yung mga kapatid ko na
ko, winawalang hiya, inaapi-api sa social media. I stand up for them. Tumatayo ako, tumitindig ako para sa kanila. Ngayon, nag-post ako one time na sabi ko parang tumatalino yung mga tao pagdating sa pronouns o sa his and hers, pero sa totoong buhay naman, hindi naman talaga sila matalino. Kumbaga, nagiging selective lang yung pagiging matalino nila. Magaling kayo ngayon sa pronouns. Kasi we're talking about a trans woman, no? Ngayon, kinontent niya ako. Tinawag niya ako bading-dong, kung ano na mga sorry for the word, but that's what he said. No? We all know him. We all know him. Now, binunot mo ko, ha? Ako ang pinili mo dito. Medyo makulit din ako na parang pag binunot mo ko, hindi rin kita titigilan. So, sinunod-sunod ko siya. Sinunod-sunod ko siya kasi hindi na siya makaribat. Hindi na siya makagante. Sunod-sunod na. Siyempre, alam, pag bakla, daming alam niyan. Ang dami namin bala, ang dami namin video, mga kabalbalang ginagawa niya. Hindi na siya makasagot. And he even denies that yung kanyang mugshot peke. And I was just like, sa interview na napanood ko, okay. So, hindi siya peke? I don't yung mugshot? I don't believe na peke yun. Me now, masasabi ko, I won't believe. Hindi ako naniniwala na peke yun. I mean, with his behavior, it's pretty obvious. Ako, I'm sure wala akong hit sa NBI, hindi nga ako na barangay ever since in my life. Kaya nga wala sila maiganti sa akin. Kumbaga, sino ba tong bakla na to? Ang dami sinasabi. Madami sinasabi, pero wala akong criminal records. Wala. So, ako hindi po ako naniniwala na peke yun. Kung ako lang po tatanungin hindi ako naniniwala. Sa Maniego, I don't believe. Yung nakita nga yung babae na may kargang bata. Sinasabi niyang AI? Oo, hindi daw siya yun. On my opinion, yung nagbe-video. Sino naman taong mag-aaksaya ng oras para i-edit siya at gawing AI yun? Me, based on my pananaw at pagnood doon sa video, that's him. That's him. And ang nakakatawa lang kasi, all these things that he has done, he keeps on denying. Like, sabi niya hindi siya homophobic. So, what are you doing? Is that supporting the community? Tapos siya pa yung nagsasabi na may bading, may guding. There's no such thing as bading at guding. Bading, finish. Bading, human. That's it. Walang bading, guding. Sila lang nagpauso nung kasi ganito yan, Mama Ogs. Ang nakikita ko dyan, tinatawag ka nilang bading kapag ka ikaw, hindi pumapayag na maapi nila. Parang kumbaga kaharap ka nila, gusto nila sa standard lang nila kung paano ka lang magiging tao, paano ka lang magiging bakla. Pero kapag ikaw tumalino na sobra, tumaas sa kanila at makakaigit sa kanila, hindi na. Hindi ka na nila gusto. So, kumbaga nilalagay lang nila yung mga bakla sa posisyon na gusto nila. Pero ang totoo, 'di ba, homophobic sila. Ang hindi ko rin maintindihan, hindi ko maintindihan sa mga tao, they are homophobics. But dinideny nila. But kayo nagdi-deny na may homophobia kayo pero ang pinapakita nyo homophobia. So I don't get it, 'di ba? Hindi ko maintindihan. So, ayun, gaya na sabi niya, everything that he has said, I think it's full of lies. Kasi nagko-contradict sa behavior niya, alam naman natin yun. So, actually, grabe nga yung mga bashers ko. 'di ba? Nabash ka din. Bashing sa akin dahil nga in-interview ko si Doc Samaniego at pinaratangan pa ako na tumanggap ng pera. Ano naman ang sagot? Kailangan ko ba? Ano naman sagot? Baka ikaw magbibigay sa kanila. Well, siguro Hindi, ako talaga yung nag-reach out kay Doc Ron para makausap siya kasi nga ang point ko is bakit ka galit sa bakla? Doon naman kami nag-umpisa. The conversation. Bakit parang galit na galit ka sa mga bakla? Saan nanggagaling yon? Exactly. That's the question that we cannot answer. It's just him. No, it's just him. Siya lang ang makakasagot niyan. Now, if there's someone who can resolve that, it's him. Kasi what do you mean mabubuhay ka buong buhay mo na may galit ka sa puso mo at ang content mo, there's no engagement if it's not gonna talk about gays or the LGBT. I mean, I can talk about life, I can talk about inspirational quotes, and people would still follow and listen to me. Pero sa kanya, kung hindi siya magbabambading, sorry for the word, Mama Ogs, kung hindi siya magbabading dong, Bisaya. Sorry sa mga Bisaya, pero siya yung nangaapi sa mga parang nande-degrade ang mga Bisaya, no? Triple At B daw. Tribobo. I mean, 'di ba? Bakit siya ganun? Hindi ko maintindihan. So, kung hindi dahil sa mga to, kung hindi dahil sa bakla, wala siyang engagement. You mean, ginagamit lang ni Doc Ron ang mga bakla para magkaroon ng Magka-engagement siya. Okay. Parang tumas yung views. Yes, I dare you. I dare him to just talk about himself. What you do in a day. Let's see if there's someone who will watch.
Ako, I don't care kung wala manood, but ako, nagde-daily routine lang ako. Skincare, nag-workout. I post it on my social media. There's a lot of things that I post, not only calling out. So, I have different life. So, kung hindi ka homophobic, then let's not talk about case. Huwag mong uriin yung mga bakla. Kasi isa rin sa nagiging problema, Mama Ogs. Nilalason niya yung isip ng mga followers niya. Nilalagyan niya ng boundary na ito lang yung mga bakla. Kapag kayo masyado na kayong tumalino, hindi na. Bading ang tawag sa inyo, hindi kayo guding. Guys, there's no such thing as bading and guding. Bakla, bading, that's it. Sa nagpauso niyan, because they're homophobic. Gusto lang nila ilagay sa mga utak ng bakla, gusto kitang bakla ka kasi hindi ka sumasagot, guding ka. But no. Dahil good. Kasi good. Good and bad. Bading, oo. Hindi, meron pang isang di ba? Gooding din ang tawag niya. Pero, niuna siya minamanulan. Wait lang! Nag-gets ko na agad yon. Kasi, wait lang, binlock ako noon. Kasi, may issue nun about sa bakla. So, binlock niya ako. Basta nag-comment lang ako, binlock niya ako. So, wala na. Hindi ko na siya nakikita. I miss him. Sorry. Hindi ko na siya ma-call out ngayon. Kilala na natin kung sino yon. Kasi, ayoko namang magpaka-sensitive sa mga taong, alam mo na. Na-insensitive naman sa... Ako, kumbaga kasi, to be honest, I will be honest. Feel ko nagkaroon ako ng character development when it comes to him. Kasi, alam naman natin na he's part of the PWD. Yung isa na tinutukoy mo, no? Yung nagpauso ng guding, bading. So, yung mga friends ko, they called me out. Gino, I don't think it's right to make fun of people who has, disabilities. So, nilagay ko na rin siguro siya sa posisyon na yun na parang, okay. Kasi nga sabi ko sa mga followers ko, Mama Ogs, parang, I'm not perfect. Although I call out people, but I'm not perfect. One time in my life, magkakamali ako or may magagawa or masasabi akong hindi maganda, let me know. Call me out. So, I would better myself. I'm open to that. So, may nag-call out na kasi sa akin dyan. So, I cannot make fun of him anymore. I don't want to talk about him anymore as much as possible sa social media ko. Aside sa binibigyan ko siya ng airtime, alam naman natin hindi magaganda yung mga sinasabi. But yeah. Although, may nabasa kasi ako na comment about that person. Sabi niya, baka daw binigyan ng ganun sitwasyon para daw hindi na makapagsalita. Kasi kung ano-ano yung sinasabi sa social media. So, I don't know. I just read it, guys. Ako rin nabasa ko rin. Nabasa ko yon. So, baka daw binigyan ni Lord ng ganong klase na sitwasyon kasi alam na hindi magsasalita ng hindi maganda. I don't know. So, malabo ba na magkaayos one day si Gino at si Doc Ron? Kung magbabago siya ng pagkatao. But sa nakikita ko ngayon, I don't want him to be You don't have to be friend with everybody. Kasi kung kaibigan mo ang lahat, edi yung mga kaibigan ko, hindi na sila special sa akin. Wala na silang special placement sa akin. Tsaka, ang kaibigan mo, nag-show, nagre-reflect sa moral mo. Ayoko maging kagaya niya. Sorry, pero he's not someone that mauhaw ako maging friend. So, kahit hindi kami magkabatian or sorry, wala akong pakialam. Bala ka dyan. Pero kaibigan mo yung ex ni Doc Ron? So, sa social media, kaibigan ko, parang doctor din po siya. So, we're talking lang, she's just very supportive with me. And she's very nice. Actually, she wants to meet me pagka hindi siya na busy. And minsan nga, kapag yung nagkaroon niya ng issue na parang, yun doon sa kanyang ex, talagang susuportahan niya ako kasi nga grabe daw ang kanyang trauma. Pero hindi ko pa siya kilala noon. She's the one who messaged me. Parang nakita niya yung post ko na parang na-appreciate kita, ganyan, pinaglalaban mo yung mga babae. And she's very active in my social media. Napakabait po ng tao na yun. Napaka-sweet po niya. Tsaka parang maganda yung family niya ngayon. Nakikita ko po. Actually, she's always checking me once in a while. How are you? Tawag niya sa akin, me. Alam mo, mga bakla, me. Tawag ko sa kanya, sis Doc. She's very nice. So, if there's someone I'm gonna believe here, I'm gonna believe the woman. Kasi magre-reflect Babalansin mo naman yan Ano ba yung nakikita mo sa isa? Siyempre, di ba? Pareho naman, alam naman natin ugali na isa, walang ginawa kundi mang rage bait, di ba? Doon ako sa mabait. Buti hindi ka naman binablock ni Doc. Hindi. Binlock niya ako sa dati niyang account, pero ngayon parang gumawa na naman siya. Ng bago account. Oo, may bago na naman siya. Pero binlock niya ako Kaya nga nag-comment yung mga followers ko, buhay na naman siya. Ganyan. Parang, social media is not for him. Ano ang kaugnayan ni Winner kay Doc Ron? So, ganito yan, no? One morning, I decided to respond to a comment on TikTok about him. Kasi nagtitrending siya dahil sa kabalbalan niya, hindi ba?
Ay, lagi siya na may mention sa mga videos ko, kahit minsan nagla-live ako, ano daw ang masasabi ko tungkol kay doktoran na si Ron Samaniego. Okay, so ang sabi ko, I think he's gay. I think he's gay. Walang lalaking ganyan magsalita. Walang ganyang lalaki. Sobrang makuda, sobrang, 'di ba? Sobrang butangera, palaaway, tapos tinatrash talk pa niya yung mga exes niya. Hindi maganda. At bilang baklang mapagpatol ang ating doktora, gumawa siya ng video about me. Kinuha niya yung video ko, tapos nag-react siya doon, 'di ba? Tapos nagka-crash out siya, galit na galit siya, naguhurumintado siya. He called me names and shit. Hindi niya matanggap na tinatawag ko siyang bakla. Yung totoong lalaki, bahala kayo dyan. Di ba? Pero siya, talaga? Talaga? Ako? Bakla? At binanggit ko nga yung dull eyes. Kasi nga, hindi mo idadahilan sa akin na malabo ang mata mo, kaya ka nagda-dull eyes, na color brown, minsan green. Kung malabo ang mata mo, meron siyang salamin Meron siyang salamin, reading glasses. Right? Tapos, aside from that, meron po siyang suot na contact lenses, dull eyes. Dull eyes na contact lenses na color brown. Come on, wala kang mauto dito. Ang mga naniniwala lang dito sa baklang doktora na to ay mga saksakan ng pagkauto-uto at talagang walang ibang description sa mga taon to, kundi yun lang. Kasi gumawa siya ng video sasabi niya na, suot-suot ko yan dahil malabo ang mata ko, ganyan. Okay, andun na tayo pero merong clear na contact lenses, right? May clear. Bakit kailangan mo makipagpagandahan at nag-brown ka? Dull eyes pa yung pinili mo. Tapos you want us to believe na lalaki ka. Give us all of guys, I don't believe na may grado yung dull eyes niya. Because why does he have to wear reading glasses habang suot niya yung dull eyes? Habang suot niya yung brown contact lenses? 'Di ba? Naniniwala ako na kaya puro ganyan ang content niya. Laging galit, laging ganito, lagi may sama ng loob, lagi may say. 'Di ba? Napaka-toxic ng ugali dahil he hates himself. I really think hindi niya gusto yung sarili niya. He hates himself. Galit na galit siya sa mga bakla, pero siya mismo bakla. Ang dami pang video na lamya-lamya niya. Niyaya niya si Queen Dura ng sapakan, pero yung MMA na nakaversusan niya, MMA fighter, niyaya siya ng sapakan, hindi niya pinatulan. Hindi niya pinatulan, wala siyang say. Dinedma niya as if wala siyang narinig, wala siyang nabalitaan. At ang hindi ko maintindihan at matanggap dito is that he sat down with you, denying na homophobic siya. Roll VTR. Triple B, bayot bobo ba ding dong. I promised my wife na hindi na ako gagawa ng video about this because I've had my fun. Tapos na ako dito. But this has to stop. If that is a content creator that you're proud of following, then you're a piece of as well. Because that guy just violated 2 laws. Data Privacy Act of 2012 and Bawal Bastos Law. Ngayon, kung ganitong klaseng content creator yung gusto ninyong sundan, hindi ko na kayo masisisi. Wala rin ako magagawa. Pero sana naman kahit papaano makapanyo sa puso nyo na malito. Shout out kay Lan sa content creator na nag-call out sa kanya. Good job. So, ayun. Yun ang sinasabi ko. Yung ba ang hindi homophobic? Galit lang ako sa mga bading. Sa gooding, okay tayo. Okay, so paano mo nalaman na masamang bakla yan? You don't even know who this person was, right? Ang sinabi din niya na hindi siya galit sa mga Bisaya. Trip lang niya na gamiting pang insulto ang pagka-Bisaya ng isang tao. Trip lang niya. Hindi siya galit sa mga Bisaya, di ba? Roll VTR. Ano anything about ang puntong Bisaya o Bisayang tono, nagiging baduy talaga, nagiging budots talaga eh. Totoo lang. Kahit gaano ka kagwapo, kahit gaano ka kalaki ang katawan mo, kamacho, pag nagsalita ka na tapos punto mo Bisaya, baduy talaga eh. Kahit dapat kaawaan ka, pero pag punto mo Bisaya, hindi ka kaawa, tatawanan ka eh. Totoo lang. O, diba? Wala nga siyang galit sa mga Bisaya. Walang bahid. Pangalawang katanungan sa akin ni Sir OG Diaz kung bakit daw galit na galit ako kay Dr. Ronaldin Samaniego. Okay, lumaki ako sa pamilya ng mga Bisaya. Nanay ko Bisaya, mga tita, tito ko, Bisaya silang lahat. Kaya nakakarindi pakinggan yung ginawa niyang kanta na Triple B. Para bang, di ba, ginagawa niyang katatawanan ang pagiging Bisaya ng isang tao. Bukod dyan, I really think that he's really a bad person. Like, he's really evil. I really think.
I don't think, I know. Naalala nyo yung pinakita niya sa ating screenshot na tinithreaten niya ang kanyang ex-girlfriend. Yung ex-girlfriend niyang doktora. Talagang ito yung legit na medical doctor. 'Di ba? Pinakita yan dito sa vlog ni Sir OG Diaz. Keme-keme ganyan. Dahil patong-patong ang kaso ni Dr. Ronalyn sa Muñeca from his ex-girlfriend na talagang sinira niya ang buhay at pinahirapan niya. And I'm sorry to tell you, mas may credibility for me yung kanyang ex-girlfriend kasi sa kanya na puro kasinungalingan na lumalabas sa bibig. 'Di ba? Ilang beses na ba siyang nagsinungaling at napatunayan natin at maniniwala pa din kayo sa kanya. At kung paano ko nasabi na masamang tao talaga siya, roll VTR. Pero this time, sa phone ko na lang. Straight from the devil's mouth. Demanda. At magsasama-sama sila, magpapatong-patong sa demanda para sirain ang buhay mo. Ang typical na tao, anong gagawin? Kukuha lang ng baril yan. Babarilin na lang niya yung mga taong gumagawa sa kanya ng ganun. At gagawa yung batas para sa kanya. Na-push na lang siya. So anong ginawa niya? Pinatay na lang niya yung gumawa sa kanya nun, di ba? Pinatay na lang niya yung asawa. And that's okay? So, imbis na matinong doktor, imbis na matinong tao, imbis na law Wow. abiding citizen, ano nangyari? Naging kriminal tuloy si Doc Yumul. Napupush niya yung mga matitinong tao na gumawa ng Matinong tao? maraming nakakalusot. Ikaw? Mas natin. Now you see what I'm talking about. He's crashing out kasi pinagtutulungan daw siya na isa siyang mabuting tao. Pinagtutulungan daw siya. Patong-patong ang mga demanda sa kanya at hindi daw siya tinutulungan ng gobyerno. Dapat daw tulungan siya. Kahit hindi siya Filipino citizen. This guy, by the way, is an American citizen. Wala siyang Filipino citizenship dahil tinapon niya na sa basura nung nag-apply siya for American citizenship. Dahil pinakasalan niya yung Pilipinang Amerikana sa US. Anyway, that's another story. But you know what I'm saying, right? You understand where I'm coming from. Yan ang eksena niya, 'di ba? Gina-justify niya yung dahil nga daw, yun na daw ang last resort ng tao. Taking matters into their own hands is okay. So, di mo daw masisisi yun. At yun ang naramdaman niya nung dinimanda siya ng ex niya. Ngayon, sabihin mo sa akin, kung talaga bang hindi totoo yung screenshot na tinithreaten niya yung kanyang ex-girlfriend. At naalala nyo, minention niya ang video na to na nakikipagversusan siya sa kanyang ex-wife. At sinasabi niya na hindi daw siya ang nasa video. So, sino yon? Sino yon? AI daw. Wow, lahat na lang sa'yo AI. Trabaho. Ano ba akong ginagawa dito? Ay, Diyos mio! Puro ka reklamo! Sabi mo, gusto ko yung nandito lang sa bahay. Ay, kahit! Ayaw ko lang. Hindi mo kailangan umarte ng ganyan. Hindi mo kailangan umarte ng ganyan. Hindi kayo naapi dito, Catherine. Hindi ako nagpapapis. Ang gusto ko lang yung Hindi kayo naapi dito. tulungan ka lang. Hindi. Talaga bang naniniwala kayo na hindi siya yan? Really? Tapos ang rebuttal niya lang dyan, kung ako talaga yan, bakit ko naman yan ipopost, ganyan-ganyan? Baka kasi dahil baka kasi hindi gumana ng isang segundo yung utak mo, 'di ba? Nakakala mo pag-upload mo niyan, hindi magba-backfire sa'yo. May pattern talaga siya, guys, ng ganyan na, ayan, kagaya nung shiname niya yung mga Bisaya, shiname niya yung bakla, dinilit niya yan kasi binash siya. Hindi malayong ganito din na nangyari dito sa video na to. At sinasabi niyang normal lang daw to, na may iiyak na pasyente. Ay, Mahal! Kaya mo yan. Ay, Mahal! Te, parang kinakatay mo, te. Please! You could kill someone. At yung ginagawa niya, hindi yan ginagawa ng PT lang. Hindi siya medical doctor. Kaya nga, kinasuhan niya ng illegal practice of medicine. He's not supposed to do things like this. 'Di ba? Kasi nabalian talagang na-dislocate yung bata. Tapos siya, sinusubukan niyang ibalik. So, syempre, yung ibang mga pasyente, naniniwalang doktor siya kasi dahil nga, ang hilig niya mag-costume ng ganyan, 'di ba? Costume siya. Kumo-cosplay siya ng doktor-doktoran. Kahit hindi naman siya medical doctor. Para alin? Para mas malaki ang kickback, 'di ba? Mas malaki ang singil. Alam na namin ang mga ganyang galawan. Wala ko na maloloko dito. Another reason why I think he's evil is this video. Marami kang anak! Kaso asawa ko ano? Kabit ang bakla. Kabit ang bisexual. Sinisipan niya yung babae. Tinuro niya yung babae lang. Okay? At sinabi pa niya nakipag-physikalan siya dun sa totoong asawa. Napanood namin ang video, te. Mas maliwanag pa sa noo mo na hindi ka nakalaban, na hindi ka nakagante. Wala kang rest back. Tigil-tigilan mo yan.
feeling astig, feeling action star. Bakla naman. Napanood namin yung video, Sir OG. Diyos ko, alam niyo bang, ang ginawa niya lang, umamba-amba lang siya ng ganyan. Umamba lang siya ng ganyan. Ano? Gumaling lang siya eh. Diyos ko, tigil-tigilan mo, Dr. Ronaldin. Nakakatawa ka. Okay, so yun lang. Salamat sa pagkuha ng aking panig. Anyway, yun lang po. Maraming salamat sa inyong time. And always remember na itigil na ang pagpapauto, lalo na sa mga Dr. Kwak-Kwak. Bye! Ito na naman, itong recently, si Doc Ron ay sinita ka na naman dahil yung itsura mo nung araw, tapos itsura mo ngayon. Ano ba, parang Okay lang. I mean, I'm very open kasi. Like, open book ako sa social media. I even share my aesthetic procedures, yung mga pinarito, yung mga pinapa-fresh. Ano ba, yun lang ibabalik nila sa akin. At least, di ba, di nila ako masasabing bobo. Masasabi nilang badingdong kung gusto nila sabihin. Pero hindi nila ako masasabing pangit, tsaka bobo. So, pinapansin nila lahat. Wala na silang mapansin sa'yo. Ano kang papansinin ko dito? sa bagay, wala na nagsabing pangit ka. Wala. Sorry. Diba? To all my haters, sorry. Also, itong pagko-call out mo sa mga feeling mo ay mali, hanggang kailan to? Hanggang feeling ko pwede. Hanggang pwede. I mean, eto Mama Ugsa, meron naman kasi ako mga nako-call out na naging kaibigan ko. Na parang, ay oo nga no, tama yung sinabi mo. Nagkausap kami through PM. That I had to delete the post kasi they said sorry. Inamin nila nagkamali rin sila. I mean, you know, Katulad mo. meron po ako na-call out na parang OFW siya. Tapos parang sinabi niya na parang kung tinatamaan ka ng crisis ngayon, kasi kasalanan mo yan, kasi hindi ka nagdoble ipon. So I called that person out. Ngayon, na-realize niya kinagabihan na parang, oh nga, insensitive siya, ganyan-ganyan. Nagva-viral na yung post ko. Kung totoosin kahit di ko naburahin yun, di ba wala na akong pakialam. But then the person said sorry, hindi naman siya nakasira ng buhay. Insensitive lang siya though. But then the person admitted that she was insensitive. So I had to delete the post kasi ano pang gusto kong patunayan? Ang gusto ko lang naman ma-call out, ma-realize ng tao. Pero kung hindi ma-realize ng tao, i-call out ko. Hindi ko buburahin. So kung hanggang kailan ko to gagawin ko siya hanggang kaya ko po. Kasi I believe in micromanagement. Kung nakaya kong ma-manage yung mga tao lang, at least doon sa social media ko, at mabigyan ko sila ng tamang perception sa buhay, for good governance, kung paano natin mabe-better society natin, yung community natin, hanggat kaya ko pong ibigay yon or kaya kong bumoses po ako. Lalo na ako alam ko naman tama. Kasi alam ko namang hindi ako buboses para sa pagnanakaw, sa mali, sa krimen. So, hanggat kaya ko po. Paano pag merong gusto mag-hire sa'yo bilang troll? I won't do that. Hindi dahil kaharap ko po ngayon at mapapanood ako. Kasi unang-una sa lahat, ang magtatakwil po sa akin, pamilya ko. Pamilya ko po ang meron ako. Even if I'm going to be hated outside, I have a strong backbone, which is my family. My father is there, my mom is there, mga kapatid ko nandyan, yung mga pinsan ko, they love me. They love me so much, so I don't really have to worry. I'm not worried actually outside home. Sila kasi yung talagang totoong pamilya ko. So, going back to your question, paano pag may nag-alok sa akin ng maging troll ako or papanig ako sa mali? No. Hindi ko siya gagawin kasi may source of income naman kami and may kanya-kanya naman kami career magkakapatid. So, hindi ko naman sinasabi na porket ba, mahirap ka, gawin mo yan. More on siguro hindi ko po kaya ibenta yung dignidad ko, kredibilidad ko. Kasi paano pa ako paniniwalaan ng tao kung makikita nila susuporta po ako sa mali. So, sa totoo lang, kahit nga po yung mga sugal-sugal, ang dami na po nag-aalok niyan. Malaki po talaga yung alok, malaki po talaga yung for posting. Pero sabi ko, makakatulog ba ako nito ng ayos? Knowing na ang lalabas ako, ayaw na sa akin ng tao, hated ka na. Diba? Hindi naman sa magiging madrama or what. Iba pa rin po yung pakiramdam na minamahal ka ng tao. Kasi maano lang po ako sa Facebook, pero kaya ko pong lumabas, pumunta sa mga bar na niyayakap po ako ng mga bading, na sineselebrate yung mga kakulitan ko sa Sokmed kasi alam nila na sa likod nun, meron talaga akong purpose. Makulit lang talaga yung mga post ko, pero alam nila yung kung sino talaga ako and never in the history na meron po akong binastos na tao. So, hindi ko kaya ibenta yung pagkakakilala sa akin ng mga tao para lang sa pera. Ano naman na opinion mo dun sa kino-call out naman ni Alvin Aragon ng mga bading? Isa pa yun, ganon ka-importante yung mga bakla. Ganon kadami yung mga bading na kailangan nila mag-rage bait sa community. Nagmo-monetize sila because of the community. Hindi naman mapapansin si Alvin Aragon if not because of gays.
pag-usapan niya yung buhay niya. I dare him. 'Di ba? But my question lang din is, hindi ba siya pinipigilan ng asawa niya? I mean, I love Izzy. Siya yung naging bias ko when I was a kid. But alam naman natin na hindi na maganda yung mga sinasabi niya about the community. I mean, mas mahalaga pa ba yung paniniwala mo sa Biblia kaysa yung magpakatao ka dito sa lupa? Hindi ba dapat mas mahalaga na itrato mong tao yung kaharap mo? Regardless na kasi lahat naman, we are all sinners. Huwag mo na intindihin kung mapupunta ako sa impyerno basta tratuhin mo akong tao sa lupa kasi nabubuhay ako ngayon dito eh. Tatratuhin kitang tao, tratuhin mo akong tao. So, wag mo na intindihin kung mapupunta yung mga bakla sa impyerno, it's not your business anymore. 'Di ba, Mama Ogs? I mean, why are they so worried? Tsaka isipin mo, Mama Ogs, kung lahat tayo mapupunta sa langit, siksikan na tayo doon, di mainit din doon para ding impyerno doon. So, hayaan mo mahati na lang. Hayaan mo, wag mo na intindihin. Hindi mo para isalba lahat. I mean, magpakatao ka. Ayun ang masasabi ko kay Alvin Aragon, nagpapaka-Biblia ka, pero hindi ka nagpapakatao. Kasi ang mga bading, mga tomboy, tao eh. Tao kami. Tao tayo. So, siguro hindi ka pagtatawanan ng mga tao kung titigil ka sa mga remarks mo. Tsaka ever since nag-concert yung Sex Bomb, hindi na siya natigil. Like, don't you have hobbies? Wala ka bang pinagkakaabalahan? You talk about gays. Don't you have life? I mean, di ba? Boring ba ng buhay nyo? Lagi na lang. Isa pa yun sa napatunayan ko eh. Kung walang bakla sa mundo, paano na lang sila? Tingnan mo, di ba? Parang nagpo-focus daw sila sa bading. Kung sino magme-makeup sa inyo, sino magugupit sa inyo, sino magpapatawa sa inyo, magdadamit, sino i-content nyo, wala. Sino kaiinisan nyo, wala. Life being a gay is very colorful. Again, going back, kung mapupunta sa impyerno, hayaan mo. Huwag mo naintindihin yan, trato mong tama yung taong kaharap mo. Lalo na kung nagpapakatao naman sa'yo. Tama. Mas gusto ng Diyos yun.